Ito po yung sample natin na low stock alert sa Tinker Pro POS system. Halimbawa, yung item, hindi pa siya papa-low stock, magpo-proceed siya as normal. Pero kung yung item ay low stock na, gaya nitong Eagle Cement, magkakaroon po siya ng warning or notification na papaubos na yung ating Eagle Cement. Pero pwede pa rin siyang i-continue kasi technically, meron pa naman tayong stock. Papaubos nga lang. Regarding naman sa split payment, pwede po tayo yung magbayad ng both cash and GCash sa iisang transaction. Gagawin lang, select natin yung payment, and then input muna natin kung magkano yung binayad sa cash. Halimbawa, 350. And then, select natin yung cash. Para sa e-wallet naman, select natin yung kung magkano yung binayad niya sa e-wallet, which is 350 pa rin. And then, select natin ngayon yung e-wallet. Input lang yung reference number. And then, enter na natin to submit. Ayan. Yung regarding naman sa delivery na magda-down payment si customer, tapos yung kalahati ng bayad upon delivery na. Pwede rin po yun. Ang gagawin lang, punta muna tayo sa search ng items and then i-record yung mga items na bibili ni customer. And then, select natin yung payment. And then, select natin si customer. Kasi nga, i-record muna natin yung name ni customer. Add tayo ng customer, Ana de la Cruz. And then, submit lang natin. Select customer. And then, make sure na select natin yung credit. Meaning po niyan, meron siyang kabuoang total na 1,180 na unpaid transaction. Pero sabi niya, yung 500 pesos, ida-down payment po niya. So, ang gagawin lang, pupunta lang tayo sa menu. Select natin ngayon yung unpaid orders. And then, hanapin natin si Ana de la Cruz. Kasi nga, magda-down payment siya ng 500. Select natin yung edit. And then, click lang natin yung transaction na yon. Pwede natin siyang i-double click to update. Dalawang click. And then, select natin kung papaano siya nagbayad. Halimbawa, nagbayad siya via GCash or cash, pwede po yun. Halimbawa, yung binayad niya is 500 muna. Continue natin. And then, magpiprint na po yung kanyang resibo na nag-down payment nga po siya. Let's say, nag-deliver na yung ating mga staff doon sa location ni customer and then nagbayad siya via GCash. Diniretso na po niya sa account ninyo. Gagawin lang, balik tayo ng menu, unpaid orders. Halimbawa, nag-text na si customer no, or tumawag, "Sir, sinend ko na sa GCash ninyo yung remaining balance na eto 680. Paki-check na lang." So once na na-receive na natin yung 680 sa GCash, i-edit ulit natin siya and then double click ulit to update yung ating transaction. No? Double click. And then select natin ngayon si e-wallet this time. And then i-input lang natin si reference number and then select natin ngayon yung submit or enter. Continue lang. And then magpiprint na ngayon yung kanyang balance. Kung gusto nating makita yung mga low stock, dito lang tayo sa management. And then, i-input natin ngayon yung admin password. Ayan. Pwede natin siyang i-white mode. And then, select natin ngayon yung inventory. Makikita natin dito kung anong mga items na lang yung papaubos na. Yan, naka-color red na po siya. Mabilis siyang makita. What if, syempre, nasa more than 5,000 yung item sa hardware. So, mahirap yan ilista isa-isa. So, good thing, hindi na po need pang ilista isa-isa yung mga naka-red na yan kasi meron tayong report dito sa reporting, yung tinatawag na low stock warning. So, ito po yun siya. Ayan. So, nakalagay po dyan yung mga items, yung low stock, napapaubos na po. Gaya nitong Eagle Cement. Ayan. 70 na lang yung ating on hand. And then, ilan dapat yung minimum? Dapat 90 pataas. So, ayan po yun siya.
Kung gusto naman nating makita yung mga sales, dito lang po tayo sa menu, sa View Sales History, and then makikita na po natin yung exact copy ng ating mga resibo. Ayan.